Tulad ni Ana Halandoni at DJ Jelly Au, na naging sentro ng matitinding usapin pero kalaunan ay piniling yakapin ang pagpapatawad at pagbibigay ng panibagong pagkakataon, kilalanin ng ilan sa mga sikat na babaeng piniling patawarin ang mga lalaking minsang nanakit sa kanila. The Philippine Showbiz List presents mga sikat na babaeng pinatawad ang lalaking nanakit sa kanila. Ana Halandoni. Naging laman ng malalaking balita si Ana Halandoni noong March 2022 matapos siyang masangkot sa isang seryosong insidente ng umano'y domestic abuse sa Tagaytay City kasama ang kanyang ex-boyfriend na si Keith Thompson. Ayon sa mga ulat, sinagip si Ana ng mga otoridad matapos umano siyang makaranas ng physical abuse at iligal na pagkakakulong sa loob ng isang hotel room. Dahil dito, nagsampa ang kanyang kampo ng mga kasong kriminal laban kay Keith. Sa mga ulat noong May 2026, ibinahagi ni Ana sa isang exclusive interview kay Julius Babaw na tuluyan na niyang napatawad ang nangyari at nakamove on na siya mula sa insidente. Janela Salvador. Noong October 2018, ibinahagi ni Janela Salvador na nakaranas umano siya ng physical abuse mula kay Elmo Magalona habang nasa impluensya ng alak. Ayon sa aktres, ilang beses umano itong nangyari at pinili niyang unahin ang sarili at huwag nang tanggapin ang anumang uri ng pananakit. Rufa Gutierrez. Noong 2009, naging bukas si Rufa Gutierrez tungkol sa kanyang karanasan bilang battered wife. Ibinahagi niyang nakaranas siya ng physical abuse mula sa dating asawang si Elmas Bectas. Ngunit natakot siyang magsumbong noon dahil nasa ibang bansa siya. Sa huli, hinikayat niya ang mga kababaihan na pahalagahan ang sarili at huwag matakot humingi ng tulong. Dina Bonnevie. Inamin ni Dina Bonnevie na naging biktima siya ng physical abuse ng kanyang dating asawa, ang dating senatorial aspirant na si Ricardo Penson. Gayunpaman, mariing itinanggi ni Ricardo ang mga alegasyon. Sa kabila na naging madilim na karanasan at hiwalayan, nagawa niya itong patawarin. Sunshine Cruz. Ibinahagi ni Sunshine Cruz na nakaranas umano siya ng emosyonal at pisikal na pang-aabuso sa pagsasama nila ni Cesar Montano. Noong 2018, pinaboran ang kanilang annulment at sinabi ni Sunshine na naging aral sa kanya ang pagiging mas matatag at matapang habang patuloy na kinikilala si Cesar bilang ama ng kanilang mga anak. Barbie Imperial. Nagbahagi noon si Barbie Imperial ng kanyang mga pasa sa katawan sa ilang social media post na kalaunan ay binura rin. Kasunod nito, nagpahayag si Barbie laban sa pananakit sa kababaihan at binigyang diin na hindi kailanman katanggap-tanggap ang physical abuse sa isang relasyon, gaano man kalalim ang pagmamahal ng isang tao. Dahil dito, nagkaroon ng espekulasyon na ang dating nobyo niyang si Paul Salas umano ang tinutukoy. Ngunit nanatili itong walang opisyal na kumpirmasyon. Jeneline Mercado. Noong mga unang taon ng kanilang relasyon, naging usap-usapan ang hiwalayan ni Jeneline Mercado at Dennis Trillo, matapos maglabas ng mga alegasyon si Jeneline hinggil sa umano'y physical at emotional abuse na kanyang naranasan. Sa isang naging kontrobersyal na interview noon, ibinahagi ni Jeneline ang isang matinding pagtatalo kung saan inilahad niyang umano'y nasaktan siya matapos ang isang insidente sa kanilang tahanan. Kasunod ng mga alegasyong ito, tuluyang naghiwalay sina Jeneline at Dennis, at iniulat na kumuha si Jeneline ng martial arts training bilang bahagi ng kanyang pagprotekta sa sarili. Sa paglipas ng panahon, muling nagkaayos sina Jeneline at Dennis at naging bukas sa pagtalakay sa kanilang nakaraan. Kalaunan ay nagpakasal sila noong November 2021 at bumuo ng pamilya. Matatandaang noong December 2014, naging bukas si Jeneline sa pagbabahagi ng masakit na karanasan ng matinding pisikal na pang-aabuso na umano'y naranasan niya mula sa kanyang stepfather noong siya ay bata pa. Jelly Au. Noong February 2025, naging kontrobersyal ang relasyon ni DJ Jelly Au at Jam Ignacio matapos siyang mag-ulat ng umano'y physical abuse sa loob ng isang sasakyan, kung saan nagbahagi rin siya ng mga larawan ng kanyang mga sugat. Humingi ng paumanhin si Jam at ipinaliwanag na nagmula ang insidente sa hindi pagkakaunawaan at matinding pagod, habang nakiusap na patawarin siya at ipinahayag ang hangaring matuloy pa rin ang kanilang kasal. Sa kabila nito, sinabi ni Jelly na kahit napatawad na niya ito, hindi na matutuloy ang kasal at iginiit niyang itutuloy pa rin niya ang pagsasampa ng kaso sa ilalim ng Anti-Violence Against Women and Their Children Act, habang humingi rin ng suporta ang kanyang pamilya na huwag na siyang bumalik sa dating fiancé.
Paglipas ng ilang buwan, lalo pang umugong ang usapin ng posibleng pagkakabalikan matapos magbahagi ni Jelly ng mga pahayag tungkol sa pagpapatawad sa social media. Nasinabayan din ang mensahe ni Jam tungkol sa kanilang muling pag-ayos ng relasyon. Pagsapit ng 2026, tuluyan nang nagbalik sina Jelly at Jam sa isa't isa at nagpa siya pang pumasok sa isang negosyo sa pamamagitan ng pagbubukas ng isang beauty lounge, habang patuloy na ipinagtatanggol ni Jelly si Jam laban sa mga batikos at issue online. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!